Kasi dati ginagawa mo na yan eh. Gusto niyo ng sample? Sino gusto ng sample? Sino may gusto ng sample? Yan, may gusto ng sample. Di ba? Kumbaga, dati pinaglalaban mo na yung mga gusto mo sa buhay. Kagaya nung ano, sino dito yung nakaranas sa mag-girlfriend, boyfriend? Si mga nakaranas. Di ba pinaglaban mo, sabi sa'yo ng magulang mo, huwag ka muna mag-boyfriend, huwag ka muna mag-girlfriend. So, pinaglaban mo siya dahil gusto mo. Tama? O gustong gusto mo. Tapos naiisip mo na magiging masaya ka kapag nagka-boyfriend ka, nagka-girlfriend ka. Tama ba? Yan. Tapos, nung nagka-girlfriend, nagka-boyfriend ka na, na-stress ka. Tama? Na-stress ka. Ngayon, nung na-stress ka, ano nangyari? Kasi, bakit ka na-stress? Kasi hindi nasunod ng partner mo yung mga gusto mo. Tama? Hindi nasunod ng partner mo yung mga gusto mo. Ganun lang naman yung mga bagay-bagay sa buhay natin na nangyayari. Paulit-ulit yan. Hanggat nabubuhay ka, paulit-ulit yung mga nangyayari sa buhay mo. Nakaano lang yan, nakadepende sa gusto mo, sa ayaw mo, sa gusto nila, sa ayaw mo, di ba? Doon nakadepende yung mga mararamdaman mo. Kaya very importante guys na sabi, mamili ka talaga ng mga tao na sasamahan mo, mamili ka ng mga tao na lagi mong makakausap. Kasi doon nagdedepende yung happiness natin. Happiness or sadness. So, ibig sabihin, masaya ka kapag yung mga tao na nakakasalamuhan mo, pinili mo kasi bakit? Magka-same kayo ng vibration. Tama? Same kayo ng vibration. Alam mo na gusto din nila yung gusto mo. Parang dito sa empowered consumerism, bakit tayo nagkakasundo? Bakit tayo masaya? Bakit tayo masaya sa grupo? Bakit tayo natutuwa sa bawat isa dito sa grupo? Kasi magkakapareho tayo ng gusto sa buhay. Ang gusto natin sa buhay ay maging successful. Tama ba? So halos lahat tayo gusto maging successful. Halos lahat tayo gusto yung nag-i-invite. Halos lahat tayo gusto yung nagbebenta. Tama? Ibig sabihin, kapag nakita ni partner Ariel Carcueva na nagbebenta si John Michael at madami siyang nabebentahan, natutuwa si partner Ariel kahit hindi siya yung nakabenta. Kasi bakit? Gusto ni Ariel yung ginagawa ni John Michael. Tama? Kapag si ano naman, si Prof. Jer naman, ang daming invite. O katulad yan, si Prof. Jer, mag-check na naman, di ba? Mag-check na naman si Prof. Jer. So ngayon, pag nakita yan ni partner Ana Marie na nag-check si Prof. Jer, matutuwa siya o na-inspire. Kasi bakit? Gusto din ni Ana Marie yung nangyari kay Prof. Jer. Tama? Kasi ibig sabihin, the feeling is mutual. Mutual yung feeling nyo. Pareho kayo masaya. So, yun yung nararanasan natin even sa family natin, sa relationship, friends, workmates. Yung mga nararanasan natin. Kaya very important na malawak yung awareness natin sa sarili natin. Ano yung awareness na tinatawag? Sino dito yung aware? Nakakalam ng awareness. Sino ang aware dito? Aware ba kayo? Sino ang aware na buhay pa siya? Taas ang kamay, yung aware na buhay pa siya. Aware ka na buhay ka pa, di ba? Kasi bakit? Nakikita mo pa yung sarili mo. Nakikita mo pa yung kamay mo, gumagalaw yung kamay mo, di ba? Aware ka pa. Pero yan yung mga basic na awareness na sa atin, na nangyayari sa atin. Meron tayong tinatawag na level of awareness. Merong mababa ang awareness, merong mataas ang awareness. Yung mababa ang awareness, aware lang siya sa mga bagay-bagay na mga basic. Kaya nang aware siya na nagugutom siya, aware siya na nauuhaw siya, di ba? Aware siya na masaya siya, aware siya na malungkot siya. Pero gaano nga ba kahalaga yung pataasin mo yung awareness mo? Sobrang importante na mahalaga na talagang aware ka sa mga bagay-bagay na nangyari. Parang ganito. Magkakaiba kasi yung level natin eh. Parang dalawang tao, si Prof. Ariel tapos si Prof. John Michael pumunta sa isang 7-Eleven. Sa 7-Eleven may pila. Tama? Si Prof.
Ariel, mataas ang awareness niya sa mga tao sa paligid niya kasi security guard siya. Tama? Chine-check niya yung galawan ng mga tao. Okay? So ang pinapansin ni Prof. Ariel, yung galaw ng tao, ano ba yung ano niya, baka may masamang gagawin. Minsan chine-check niya, baka may gusto mag-hold up, ganyan, mga ganyang bagay. Kasi yung awareness ni Prof. Ariel, medyo mataas pagdating sa mga tao. Si Prof. Jan Michael naman, since na ang gusto lang niya bumili lang talaga doon sa 7-Eleven, ang awareness niya nakapokus lang doon sa bibilhin niya. Tama? O, nakapokus lang. So ngayon, ipaparealize ko sa inyo kung ano yung mga dapat mo na i-apply sa sarili mo tungkol sa awareness. Kasi kagaya ng sa isang event, sa isang concert, ang awareness ng mga tao doon lang sa sa OPA, di ba? OPA. Na sa nagko-concert lang, di ba? Ang awareness ng mga karamihan sa audience, nakapokus lang talaga doon. Pero tingnan mo yung mga mga bouncer, mga security officers, ang awareness nila, although na minsan nakikinig sila doon sa sa nagko-concert, pero yung awareness nila nakakalat. Tinitingnan nila yung galaw ng tao, itsura ng tao, expression ng tao, yung expression ba ng tao ay ninenervyos kasi may gagawing hindi maganda. So, ibig sabihin, malalim yung awareness nila, malawak yung awareness nila sa paligid nila. Samantalang yung ibang tao, wala silang kamalay-malay kung meron bang sasaksak sa kanila sa likod, meron bang maghahagis ng granada, di ba? Kasi may mga ganun, di ba? So, ibig sabihin, ganun din sa buhay natin. Ganun talaga yung nangyayari sa buhay natin. Pag mababa ang awareness mo, hindi ka aware na yung taong sinasamahan mo, hindi ka tinutulungan, kundi tinitira ka patalikod. Tama? Minsan, di ba, makita mo kung sino pa, ito, correct me if I'm wrong sa mga security, si Prof. Jet tapos si Prof. Ariel. Sa isang site or sa isang post nyo, di ba yan, sinasabi yan sa inyo na kung sino yung unang lalapit sa iyo, magpapabango sa iyo, makikipag-close sa iyo, di ba yun yung may planong gumawa ng hindi maganda? Prof. Jar, ano masabi mo? Tama ba? Tama ba yon? Narinig mo ba na maayos? Putol-putol. Putol-putol ba yung boses ko? Putol-putol ba? Hindi po apps. Hindi po apps. Okay lang sa po. kanya lang. Kay Prof. Ariel na lang, baka narinig niya ng malinaw. Okay naman Prof. Ariel, di ba? Kung sino yung mga tao na lalapit sa iyo kaagad na magpapabango sa iyo, magbibigay sa iyo, makikipag-close sa iyo. So yun yung mga tao na pwedeng may gawing hindi maganda diyan sa sa area mo. So kasi naranasan kayo nung manager ako. May mga tao na lalapit ka agad sa iyo na magpapabango sa iyo, makikipag-close. Ang tawag doon magpapalakas. Tama? Magpapalakas. Kung ang level ng awareness ko is katulad lang ng iba, ay grabe, ang bait-bait naman ito. Di ba? Hindi ako aware na may gagawin siyang masama. Tama? So, since na ang awareness ko mataas, inisip ko na, nasabi ko, ito, nagpapabango to sa akin kasi may gagawin itong masama. Kaya yung awareness ko, nakatutok din sa kanya. Na ino-observe ko siya kung ano yung gagawin niya. Yun. Ang nangyari, may ginawa siya na gusto niya pala magpalusot ng mga kunting-kunting bagay para pag nag-check doon, hindi siya i-check kasi bakit close kami. Tama? Close kami. So ganun yung mga awareness na kumbaga yun, mga sample lang yun sa awareness natin sa natin sa paligid natin na dapat ma-inject to sa iyo na dapat hindi ka lang dapat ordinaryo na tao, yung level ng awareness mo na kung makita mo na mabait sa iyo, mabait lang talaga. Kung makita mo na masama sa iyo, masama talaga. Dapat hindi ganun yung awareness mo. Dapat go deep. Go deep sa awareness mo. Kasi minsan may mga tao ka na hate mo yung tao kasi bakit pinaprangka ka,
Hate mo yung tao kasi bakit? Sinasabihan ka ng mali mo. May mga awareness na ganon. Na yung mga tao pala na pinaprangka ka, kinukuri ka, yung pala yung tao na may pagmamahal sa'yo, pagmamalasakit sa'yo. Yung mga tao na mababait sa'yo, kadalasan sa kanila is may ini-expect lang sila sa'yo na pwede nilang mapakinabangan. Yung mga awareness, iba't ibang klase ng awareness. So, bakit ko to dinidiscuss sa inyo? Kasi minsan, hindi na tayo aware sa mga pinagagawa natin, sa mga desisyon natin sa buhay, sa mga nagawa natin na pinagpapatuloy pa rin natin. May mga bagay tayo na dapat na hindi na natin ginagawa at dapat hindi na natin dapat gawin. Sino yung mga tao na hindi na dapat natin sinasamahan? Sino yung mga tao na hindi dapat natin pinapakinggan? Sino yung mga tao na papansinin natin yung mga ginagawa o makukuha yung atensyon natin? O sino yung mga tao na hindi mo papansinin? Dapat aware ka na doon sa mga tao na yun. Kasi bakit? Ito kasi yung topic ko ngayon, yung kung paano mo mas mapapabilis yung pagkuha mo sa mga goals mo sa buhay. Kasi bakit? Yung awareness kasi yung nagdadala nito eh. Kapag hindi ka aware sa mga bagay-bagay, ang daming distraction sa'yo. Kasi hindi ka aware sa tama at mali o sa magbi-benefits ka or sa madidistract ka. Minsan hindi ka doon aware. Madami tayong mga bagay-bagay na nangyayari sa araw-araw natin na hindi natin alam na 90% pala na ginagawa natin sa isang araw ay hindi nakakasupport doon sa goals mo sa buhay. Kaya yun yung gusto ko na mapataas yung awareness nyo sa mga bagay-bagay na mga beneficial sa mga goals mo, sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Kagaya niyan, sa loob ng isang araw, nagtatrabaho ka, di ba? Nagtatrabaho ka sa loob ng isang araw. Tapos pagkatapos, mag-online ka. Minsan, sinasabi mo sa upline mo, sinasabi mo sa sponsor mo na ginagawa mo naman yung best mo. Kaso nga lang, hindi ka aware na online ka lang pala. Online ka lang pala. Hindi ka pala namumurospect, hindi ka pala nagpipresent. Kaya minsan, pag kinokorek ka ng upline mo, bakit ganito? Ano yung problema? Bakit ganito lang yung wala kang PA? Minsan, nagagalit tayo. Kasi bakit hindi tayo aware? Ang pagkakaalam natin, ginawa natin yung part natin, nag-online tayo. Diba? After work, sinasabi mo na business yung ginagawa mo. Kaso nga lang, hindi ka aware na yung activities pala na ginagawa mo is hindi naka-align doon sa tamang proseso papunta sa goals mo. Tama? Iba kasi yung iba yung nasa office ka, you are in the office, iba yung you are working in the office. Tama? Iba din yung nasa kusina ka, iba din yung nasa kusina ka na nagluluto. Minsan nasa kusina ka lang, hindi ka naman nagluluto. Minsan nasa kusina ka, nagluluto ka. Kaya may productive ka. Ganon din sa business natin. Naka-online ka, naka-online ka pero wala kang invite. Wala kang sales. Meron naman times na naka-online ka, nag-i-invite ka at nagbebenta ka ng produkto. Or nag-a-attend ka ng meeting, nag-a-attend ka ng training. So dapat, yung level of awareness mo, magkaroon siya ng direksyon. Tamang direksyon yung awareness natin na may mga bagay tayo na dapat i-prioritize. Tama? May mga bagay ka na dapat i-prioritize. May mga bagay ka na dapat isang tabi mo muna. Parang ganito. Aware ba kayo sa sa stages ng buhay natin? Aware kayo sa stages ng buhay natin? Diba? Pinanganak tayo. Tama? Pinanganak tayo, nag-aaral tayo, nagtatrabaho, magpapamilya, magpapalaki ng anak, magpapaaral ng anak, anong kasunod? Magre-retiro. Yun yung level ng buhay natin, which is hindi aware yung karamihan na tao, kaya yun yung nagiging dahilan ng fail nila sa buhay, ng failure. Bakit? Parang ganito. Diba nag-aaral na siya? Diba dapat ang susunod sa pag-aaral,
ay pagtatrabaho. Kaso nga lang, ang ginawa niya, pagkatapos niya mag-aral, nag-asawa na siya. Hindi pa nakapagtrabaho. Tama? Ano ang ipapakain mo sa anak mo kapag hindi ka muna nagtrabaho? Ito pa nangyayari. Sa ano kasi, sa pag-aaral, parents natin yung kadalasan na gumagastos. Maliban na lang sa atin, ng mga katulad ko din, na scholar ako, working student ako, na may part ako sa pagpapaaral ko sa sarili ko. Pero mostly, karamihan sa atin, magulang yung nagpapaaral. Ngayon, nung tapos ka na makapag-aral, dapat mag-work ka, dapat habang nag-work ka, nagsisavings ka. Dapat habang nagsisavings ka, nagdinegosyo ka. Yun yung tamang proseso bago ka mag-asawa. Tama? Bago ka mag-asawa. Kasi bakit? Pag nag-asawa ka, kailangan mo ng pangpagatas, diaper, lahat, etc. Pag lumaki na yung anak mo, magpapaaral ka. Tama? Magpapaaral ka. Itong dalawang to, na stages ng buhay natin, ang requirements dito is malaking pera. Sino ang agree? Agree ba kayo na ang requirements sa pagpapalaki ng anak at pagpapaaral ng anak ay malaking pera? Kung gusto mo maganda yung matapos ng anak mo, kailangan mo ng milyon. Tama? Kung hindi naman masyado mataas yung gusto mo sa anak mo na mapag-aralan niya, gagastos ka ng mga 500,000. Ano yung mga allowance, pagpapakain sa kanya, boarding house, tuition fees, books, other requirements, di ba? Yun yung mga requirements sa buhay natin na dapat na makapag-prepare ka muna bago pasukin yung another stage ng buhay natin. So bottom line, ang kailangan pala natin na unahin sa buhay natin is to prepare the financial aspect. Yung financial muna, yung uunahin natin sa buhay natin. Kaso nga lang, yung iba, hindi sila aware. Diba? Take note, yung focus natin ngayon, yung topic natin is awareness. Awareness sa mga bagay-bagay sa buhay natin, awareness sa mga desisyon natin sa buhay, awareness sa mga tinatahak natin sa araw-araw. Yun yung awareness natin. So, kung wala ka pang asawa, kung wala ka pang asawa, wala ka pang anak, ito yung advice ko sa'yo. Tanggalin mo muna sa isip mo yung pag-aasawa, tanggalin mo muna yung pagpapaaral, pagpapalaki ng anak, tanggalin mo muna yon. Pati yung retirement, tanggalin mo muna yon. Dapat ang focus ka ngayon doon sa stage mo. Tama? Forget the past. Forget the past. May achievements ka, nakapag-aral ka, may natapos ka, kalimutan mo yon. Kasi wala ka namang kinikita doon eh. Tama? Ang pagpukusan mo ngayon, yung present mo, ano yung present mo? Nasa easy ka, nagbi-business ka. Tama? Or nagtatrabaho ka at nagbi-business ka. That's good. Or ikaw full-time na ginagawa mo yung business. Wala ka pang asawa. Ngayon dapat, ang awareness mo, paano mo makukuha yung requirements sa pag-aasawa, pagpapalaki ng anak, at pagpapaaral ng anak, at sa retirement mo, kapag hindi mo na kaya magtrabaho. Dapat doon ka nakafocus to your present situation. Ano yung mga bagay na dapat mong unahin? Yun yung tinatawag natin na priorities. Dapat aware ka sa mga priorities mo sa buhay. Yun. Di ba ang linaw na? Dapat, ang ginagawa mo ngayon, dapat aware ka na meron ka palang mga priorities sa buhay mo. Ano yung mga priorities mo sa buhay mo ngayon? Ginagawa mo yung business. Ano ang priority mo? Priority mo na ba yung pagla-love life? Or priority mo muna yung pagpalaki ng grupo? Sige nga, sagot nga. Ano ang priority mo? Pag-love life o pagpalaki muna ng grupo? Priority. Sinasabi ko na priority. Hindi naman ako nagsasabi na hindi ka mag-boyfriend o mag-girlfriend. Priority means
kung saan mo ilalaan ang mas madaming oras at effort mo. Yun yung ibig sabihin ng priority. Kaya nga sabi, ito, i-share ko sa inyo yung PowerPoint. Share ko sa inyo yung PowerPoint. Nakita nyo ba, puti? Kita po. Oh, puti. Ayan. Ito yung ito yung topic natin ngayon. Yung ikaw. Yung papunta sa goals mo. Tama? Karamihan ba dito may mga goals sa buhay? Yan muna yung plano mo. Yan muna yung priority mo. Yung goal mo, yan muna yung priority mo. Ano yung goal mo ngayon sa ginagawa mong business? Kasi dito to sa law of attraction eh. Nandito to sa law of attraction eh. Kung saan mo nilalaan yung mind mo, kung saan nakapokus yung mind mo, ano yung lagi mong iniisip, papunta sa goal mo, at ano yung gustong-gusto mo, yung emotion mo, kung saan mo pinupokus siya, doon na pupunta yung madaming energy. Tama? Doon na pupunta yung madaming energy. Kaya, meron kang action na ginagawa, which is yung mga daily routine natin. Daily activities, daily schedules. So doon na pupunta. Kung ano yung lagi mong iniisip at lagi mong napipil na gustong-gusto mo na makuha. Dapat naka-align ka sa priorities mo. Ayan. Alam mo na ba yung priority mo sa buhay ngayon? Hindi yung papamilya, hindi yung pagre-retiro. Ang priority mo muna ngayon is palakihin yung negosyo mo, palakihin ang kita mo, palakihin ang grupo mo. Yun yung priority mo. So it means na ang 100% na action mo dapat nakalaan dito sa goals mo, sa priority mo. Tama? Yan, ipapakita ko sa inyo yung isa sa Nakita nyo ba ito na bilog? Nakita nyo yung bilog? Yes po, Nakita nyo Abs. yung sulat na may mind, energy, Yes po. emotion, action. So ganito yung makita nyo yung kulay na yellow. Mind. Buong circle. Tama? 100% yan. Yung emotion mo, 100% din yan. Yung energy mo, nakadepende to sa kung ilang porsyento yung emotion mo and mind mo. Kung ilang energy yung nakukonsume mo sa mind and sa emotion. Ngayon, ang magiging result niya na mind and emotion mo, yung gustong-gusto mo at yung sinasabi ng isip mo, yun yung magdidetermine ng action mo, kung ano yung action mo. Kapag ang mind mo sinasabi na gusto mo gawin yung business at yung feeling mo naman tinatamad ka, ibig sabihin yung energy mo nahati siya sa dalawa. Ano ang magiging resulta? Yung energy mo magiging 50% lang doon sa pangarap mo. Ang 50% doon sa katamaran mo. Kaya, yan yung magdidetermine ng action mo. Tama? O paano yan? Ito yung klaro na ginagawa mo. Kapag nahati yung kagustuhan mo sa pangarap mo at katamaran mo, ito yung nangyayari. Uma-attend ka lang ng meeting or uma-attend ka lang ng training, nagpe-play ka lang ng training, nagpe-play ka lang ng meeting, pero ang attention mo hindi naman nakatuon sa topic. Tama? Nag-attend ka lang ng meeting, nag-attend ka lang ng training kasi nag-screenshot ka, sinend mo sa GC, pinakita mo na nag-attend ka ng training para makita na payaman ka. Tama? Wait, pero yung emotion mo ayaw naman. Kaya hati yung sarili mo. Nag-ano ka lang, nag-attend ka na ng training pero wala kang natutunan. Kaya yung action mo, kinabukasan, ano mangyari? Hindi siya nakatuon sa priority mo. Hindi nakatuon sa priority. So, which is, ito yung nangyayari sa karamihan, kaya nagkakaroon sila ng madaming distraction sa buhay. Madaming distraction sa buhay kasi hindi sila
aware sa mga dapat nilang unahin. Alam nyo ba na kapag ang mind mo at ang emotion mo, nagkaisa yan, nagkaisa, yung mind and emotion mo, doon sa goal mo, nakita mo ba? Kapag naka-align yung mind mo, yung thoughts mo, yung pangarap mo, yung gusto mong gawin, doon sa emotion mo, na gustong-gusto mong mangyari, kapag nag-combine yan na dalawa na yan, diyan mapupunta yung 100% na energy. Kapag diyan nakapunta yung 100% na energy, your body will follow. Your body will follow. Kaya, ang nangyayari dyan, smooth na smooth yung mga activities mo sa buhay. Yung mga distraction, alam nyo ba yung distraction? Actually, hindi naman tayo dinidistract ng mga tao sa paligid natin. Hindi naman tayo dinidistract ng mga bagay sa paligid natin. We are distracted by our own self. Distracted ka ng sarili mo kasi bakit? Hindi mo kasi inaayos, hindi mo ino-organize yung sarili mo. 'Di ba? Hindi mo inaayos yung sarili mo kasi bakit? Parang ganito. Gustong-gusto mo na magka-resulta sa business natin, kaso lang yung emotion mo, gusto mo manood ng drama. Gustong-gusto mo na makuha ang goal mo sa business natin, kaso nga lang, yung emotion mo, naghahanap siya ng comfort ng magulang mo. Uuwi ka, di ba? Or, gustong-gusto mo ng comfort, makikipag-usap ka lang lagi sa boyfriend mo o girlfriend mo. Or makikipagkwentuhan ka lang sa friends mo. Kasi bakit gusto mo ng comfort? Yun yung nararamdaman mo. Pero ang isip mo, gusto mo yumaman. Gusto mo magka-resulta sa business mo. See? Ang nangyayari sa'yo, dahil sa magkaiba, yung sinasabi ng isip mo, sa nararamdaman mo, ang nagiging action mo ay taliwas sa goal mo. Kaya napakahalaga ng awareness sa sarili natin, na mapataas mo yung awareness sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Kasi totally tayo yung nagdi-distract sa ating sarili. Hindi tayo nakakakuha ng distraction sa paligid natin. Tayo talaga yung nagkukuha ng distraction. Kumbaga, rini-recognize natin yung distraction sa paligid natin. Tayo din yung nagdi-distract. Halimbawa, parang ganito tingnan nyo Pag pumunta ka sa isang establishment, nakita mo ba, magkakapareho ba yung ginagawa ng tao o magkakaiba? Sagot nga kayo. Pag pumunta ka sa isang establishment, magkakapareho ba ang ginagawa ng tao? Hindi up. Parang ganito pa. Pag pumunta ka sa counter, gusto mo makipagkwentuhan sa officer sa counter, makikipagchismisan ba sa'yo o i-accommodate niya yung mga customer? I-accommodate yung customer. O di ba? Kahit anong gusto mo sa isang tao sa counter, kahit anong gusto mo na distractin siya, hindi siya magpapadistract sa'yo kasi yung isip niya at yung emotion niya, gusto niya ma-accommodate yung customer. Ibig sabihin, hindi mo siya kayang distractin. Kasi ang focus niya dun sa customer. Tama? Yes po. Kahit natawagan ka ng kaibigan mo, hindi ka madidistract kapag namimili ka pa at nagmamadali ka. Kasi nakapokus ka sa kailangan mong tapusin na activity. Ano yung ibig ko sabihin? Ibig sabihin, ikaw yung namimili kung ano ba yung gusto mo at kung ano yung gagawin mo. Ikaw at ikaw. Kaya nga sinasabi dito na kapag may nangyari sa'yo, ano man yung sitwasyon mo ngayon, wala kang ibang sisisihin dyan, kundi sarili mo. Tama? Yes. Kapag hindi mo nakuha ang goal mo, hindi yan kasalanan ng upline mo, hindi kasalanan ng downline mo, hindi kasalanan ng company, hindi kasalanan ng pamilya mo, hindi kasalanan ng kaibigan mo, hindi kasalanan ng jowa mo. Kasi sasabihin mo, kasi yung jowa ko dinidistract ako, lagi akong inaaway kaya hindi ako makapag-focus. O, di ba? Choice natin yun.
Choice natin na patulan yung mga tao. Choice mo na patulan mo yung partner mo. Makipag-away ka sa upline mo. Makipag-away ka sa downline mo. Makipag-away ka sa friends mo. Choice mo yan. Tama? Choice mo yan. Ang kailangan mo na ma-develop dito is the power of focus sa law of attraction. Power of focus kasi sa law of attraction, ito yung nagiging dahilan ng successful na manifestation ng mga gusto natin mangyari sa buhay natin. Yung pangarap mo, halimbawa sinabi mo, gusto ko next year, 2021, kumita ako ng 30 to 50,000 per month. Tama? Sinabi mo na gusto mo kumita ng 30 to 50,000 per month. Ngayon, ang nararamdaman mo, diba, gustong-gusto mo yan, sinasabi ng isip mo. Tama? Sinasabi ng isip mo. Kaso nga lang, yung sinasabi ng emotion mo, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya. Parang imposible. Kaya ang nangyayari, ang sinasabi ng isa is gusto mo, ng isip mo, ang sinasabi ng emotion mo, ayaw mo. Kasi parang hindi mo kaya. Yun ang dahilan kung bakit madami kang kinakausap, madami kang pinipresentan, ginalingan mo na, ginawa mo na yung best mo, pero bakit hindi nag-pay in? Tama? Kasi iba yung gusto mo, iba yung gusto ng isip mo, iba yung gusto ang sinasabi ng emotion mo. Kailangan kasi magkaisa yon. Paano yung mangyari? Ito yung tips. Gusto niyo ng tips? Paano mangyari yon? Yes po, Ap. Yan. Kaya kasi hindi nangyayari yun, guys, kasi ginajudge natin yung taong kausap natin. Let's say, nag-present ka ng 10 tao. Yung 10 tao na yon, 5 sa kanila yung nangako sa iyo na magjo-join sa katapusan. Okay? Kaso nga lang ikaw, habang nasa proseso, di ba na-close deal mo na siya? Na-enroll mo na siya sa academy. Tama? Nag-usap na kayo. Nangako sa iyo yung tao na yun na magjo-join siya sa katapusan. Inaantay lang niya yung sahod, inaantay niya yung 13th month pay. Same din yung nangyari sa iyo nung last month. Ganun din, nangako din sa iyo. Tama? Ngayon, nung una nagpe-present ka, ang sinasabi mo magjo-join to. Nung na-close din mo na siya, lumipas ang 5 araw, yung patience mo umaatake. Nawawala yung patience mo, kaya yung nasasabi mo na baka hindi mag-join. Baka hindi mag-join. Sabi nga, how dare you to judge that person? Ang kapal naman ng mukha mo, i-judge yung tao na yan. Nangako sa'yo. Diba? Parang sinabi mo na sinungaling yan. Kapag sinasabi mo kasi na parang baka hindi siya mag-join, parang sinabi mo na rin na sinungaling siya. Kasi nag-uusap kayo di ba? Parang sinabi mo na sinungaling siya. Kaya, imbis na magpipiin yung tao na yon, nakita ka ng universe, nakita ka ng creator, na ginajudge na niya yung tao na to. Sinasabi niya na baka hindi mag-join. Okay, sinasabi mo na ayaw mo dito sa tao na to. Alright, your wish is my command. Tama? Your wish is my command. Kaya hindi nagpipiin sa'yo. Malaman mo na lang, nagpiin na sa ibang tao. Ganun yung nangyayari sa atin kung bakit ang sipag-sipag mo naman, ginagawa mo naman yung best mo, ba? Effort ng effort ka, power na power ka, pero wala yung resulta. Kasi nakadepende kasi yon doon sa ina-attract mo sa universe. Alam mo ba na merong 2 klase ng tao. May 2 klase ng tao. Itong isang tao, yun yung nararanasan nyo minsan. Ito din yung nararanasan ng karamihan na mahihirap ang buhay. Ito yung may gusto sila na mangyari, pero hindi sila naniniwala na pwedeng mangyari. Wala silang tiwala sa sarili nila, wala silang belief
sa kakayanan nila, sa skills nila, sa potential nila, wala silang tiwala. Nakabase sila sa kung ano ang meron sila ngayon na pera. Tama? Dalawang tao na gusto magkabahay. Ang bahay na gusto niya, sabi niya, gusto ko magkabahay, gusto ko magkabahay. Sabi niya, yung gusto ko na bahay, maghahalaga ng 500,000. Kaso nga lang, yung pera ko dito, 100,000. Hindi possible. Ay, hindi kaya. Pero gusto ko pa rin magkabahay. Tapos sinasabi mo pa rin na, ay, parang hindi kakayanin. Ibig sabihin, sinabi mo na, sa universe, sabi ng universe, ayaw mo nito. Ayaw mo. Samantalang yung isang tao, wala siyang pera. Wala siyang hawak na pera. Take note yung isa kanina may hawak na 100,000. Kaso nga lang, ang sinasabi niya, hindi niya kaya. Pero gusto niya magkabahay. Yung isang tao naman, walang hawak na pera. Walang hawak na pera. Ang sinabi niya, sabi niya, Lord, Creator, gusto ko magkabahay. Wala pa akong hawak na pera ngayon. Hindi ko alam kung paano pa mangyayari to, paano ko pa maipapatayo ang bahay na to. Pero naniniwala ako sa iyo, naniniwala ako na mangyayari to. I-guide mo ako kung ano yung mga dapat kong gawin. So after months lang, yung nangyari, yung isang tao na to na may pera na hawak, hindi pa rin nagkabahay. Alam niyo ba ang nangyari doon sa isang tao kahit wala siyang dalang pera, wala siyang pera? Ngayon may dumating sa kanila na housing project. Nagkaroon to ng bahay na wala siyang pera. Ito may hawak na pera, walang bahay. Kasi bakit hindi siya naniwala? Samantalang ito, kahit walang pera, naniniwala siya na mangyayari sa kanya. Ganun po yung power ng law of attraction. Diba? What the mind can believe and conceive, it can achieve. Ibig sabihin, kailangan mo lang i-align yung utak mo at ang emotion mo sa isang direksyon. Kailangan, hindi kinokontra ng emotion mo yung pag-iisip mo. Kailangan din, hindi kinukontra ng pag-iisip mo yung kagustuhan mo, yung emotion mo. Okay? Kailangan isa. Kailangan magkaisa. Kasi parang nagda-drive yung dalawa kayo, magkaangkas kayo. Ang isa gusto patalonin, yung isa naman ayaw. So ano yung nangyayari sa kanila? Minsan mag-aagawan sila ng manibela. Tama? Ano mangyayari pag nag-agawan sila ng bela? Gusto ko dito. Ano mangyayari sa kanila? Aksidente. Yun yung nangyayari sa pangarap mo, sa mga goal mo. Naa-aksidente. Kasi iba ang sinasabi ng isip mo, iba ang sinasabi ng emotion mo. Kaya naa-aksidente yung goal mo. Kaya napupunta sa wala. Minsan, nasasaktan ka. Or kadalasan nga, nasasaktan ka. Kasi bakit hindi mo nakuha? Tama? So, ang the best na dito sa law of attraction, kailangan lang na i-align mo yung sarili mo sa universe. Kasi ang universe kasi, ang nature, pino-provide naman niya lahat. Gusto mo ng pagkain, may pagkain. Gusto mo ng kotse, may kotse. Gusto mo ng bahay, may bahay. May materyales. Gusto mo ng higaan, may higaan. Gusto mo ng partner sa buhay, madami dyan sa labas. Tama? Ang bilis na, mamili ka na lang eh. Kaya dapat naka-align siya. Huwag mong sasabihin na hindi posible. Huwag mong isipin na imposible. Lagi mong isipin na posible. Tama? Ito kasi yung mahalaga kasi ito. Sino dito yung naka-experience ng madaming rejection? Madaming rejection. Ayan, si Prof. Ariel. Madaming rejection. Si Gimaline, si Ana Marie. Madaming rejection. Alam niyo ba kasi,
nadadala kasi yan ng ano natin, ng attraction natin. Minsan kasi maghahanap ka pa lang ng prospect, sumasagi na kaagad sa isip mo na baka hindi naman magustuhan yung sasabihin mo o yung ipipresent mo. Tama? Sino yung nangyayari sa ganyan? Nangyayari ang ganyan sa ano? Na nag-i-invite ka pa lang, kakausapin mo pa lang, minsan sumasagi sa utak mo na baka hindi niya magustuhan, hindi siya mag-join. Di ba? Madami nakakaranas. Kaya dapat ngayon, ang dapat na mangyari sa iyo ngayon, ay dapat naka-align na pagkakausapin mo yung isang tao, dapat naniniwala ka na mag-join yan. Dapat may tiwala ka sa kakayahan mo na marunong ka naman mag-present. Bakit nagdadalawang isip ka na baka hindi siya mag-join? Tama? Mabuting tao ka naman. Hindi mo naman siya i-scamming. Ba't nag-iisip ka na baka hindi mag-join? Hindi lang naman mag-join yung isang tao kapag nakita niya, nalulukuhin mo siya. O wala siyang mapapala. Tama? Kailangan, believe in yourself. Huwag mong i-judge yung tao kasi ang problema sa atin minsan, ina-attract na natin na hindi mag-join. Bakit? Parang ganito pag nakita mo na walang trabaho, nakita mo na walang pinag-aralan, sinasabi mo na, ay hindi ito mag-join kasi wala tong pera. Pag nakakita ka na naman ng mayaman, sasabihin mo naman, ay hindi ito mag-join kasi madami na tong pera. Sino iimbitahin mo? Ang aso? Diba? Sino imbitahin mo? Unggoy, ibon. Kasi ginajudge mo na ay wala tong pera, hindi ito mag-join. Ay madami tong pera, mayaman na to, hindi ito mag-join. Sino imbitahin mo? Diba? Alam mo, may something lang talaga sa atin na hindi natin na-organize. Hindi natin na-organize. Kasi parang ganito bigay ko na example yung sarili ko. Kung i-compare sa nagsisimula, ba ikaw kung nagsisimula ka, ito ang dapat mo ma-realize. I-evaluate mo, i-analyze mo yung sasabihin ko. Ako, ang dami nyo sa kahit wala, hindi nag-a-attend dito, kahit nasa live, kahit hindi nag-a-attend ng meeting, hindi nag-a-attend ng training, madaming under ng organization natin. Which is, lahat ng yun, kinukontak ko yun isa-isa. Tama? Ang dami nila, ang dami nyo. Pati mga downlines nyo, pati mga prospect nyo, minsan na kakausap ko yan. Ikaw, ilan lang yung nakakausap mo sa isang araw? Diba? Kung ikukumpara mo sa akin. Kaso nga lang, ako, kahit ang dami kong kinakausap na downlines at mga prospect ng downlines, naka-align yung isip ko, naka-align yung emotion ko. Tama? Organize. Organize yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang dami kong kinakausap na downlines at prospect ng downlines ko, pero nakakapag-direct pa rin ako. Nakaraan, 2 na naman ang direct ko. Ngayon, may nagpadala na naman. Paano nangyari? Diba? Hindi hamak na mas madami yung effort nyo sa pag-invite kumpara sa akin. Kasi dito, alam nyo ba, dito sa mundo, hindi mo naman kailangan na sabi, hindi mo kailangan na pahirapan yung sarili mo para makuha mo yung gusto mo. Kailangan mo lang, i-organize mo yung mga ginagawa mo para productive siya. Tama? Para productive siya. Alam niyo ba, hindi lang yun yung mga ginagawa ko. Madami pa akong sinishare na ibang grupo. Nag-a-attend pa ako ng mga meeting sa Millionaire, sa UEI. Tama? Nagpaplano pa ako para sa grupo natin, kaming D8, nagpaplano pa kami. So, ibig sabihin, sa dami-dami kong ginagawa, nagkakaroon siya ng mga result, mga magandang result kasi naka-organize. Naka-organize yung activities ko sa araw-araw. Kaya ang dami kong na-accomplish. Dami kong na-accomplish sa loob ng isang araw. Ang ano lang doon, ang difference lang natin, yung paano natin i-organize yung mga priorities natin.
Ako kasi, nakapokus na ako sa priority ko lang. What must to be done? What is urgent? What is necessary? What is essential? Lahat yun, doon lang ako nakapokus. Hindi ako nakapokus dyan. Mga kaibigan ko, nagyayaya ng inuman, nagyayaya ng gala. Hindi ako nakapokus dyan. Tama? Family ko nagkikwento, family ng sa mother side ko, sa father side ko, may mga chismis, may mga problema sa pamilya namin. Hindi ako nakikisali. Ano ang magagawa ko doon? Diba? Kung mapapansin mo guys, para malaman mo na kung nagiging productive ka o hindi, ito yung basehan. Kung nangyayari pa to sa iyo kung nangyayari pa to sa iyo na kapag nagkwento yung family mo or pinsan mo or kamag-anak mo, friends mo, classmates mo, kapag nagkwento sila sa iyo ng mga kung ano-ano, pag pinapatulan mo palagi yan, ibig sabihin, nakakalimutan mo yung priorities. Isang point yan nakakalimutan mo yung priorities. Ito pa, pag may nakita ka na mga sitwasyon, kapag pakialamero ka o pakialamera ka, na hindi mo naman dapat gawin, ginagawa mo, ibig sabihin, kinakalimutan mo yung priorities. Sabi yung characteristics ng mga successful na tao, marunong sila mag-say no. 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 Ayaw ko. No. Ayaw ko. Ano ibig sabihin nun? Dapat marunong ka mag-say no sa mga tao na hindi mo naman dapat tulungan o hindi mo dapat paglaanan ng time and effort. Tama? Marunong ka mag-say no. Kung alam mo naman na may dapat kang gawin, huwag ka na muna mag-ano doon sa tao na yon. Kapag alam mo naman na may dapat kang gawin. Kasi bakit? Ito kasi yun eh. Minsan, pinapabayaan natin yung sarili natin dahil gusto lang natin na ang tingin na sa atin ng ibang tao ay mabuting tao. Tama? Para walang masabi. Para walang masabi si tito, walang masabi si pinsan, walang masabi si classmate, walang masabi si friend, walang masabi ang family ng girlfriend ko, walang masabi ang family ng boyfriend ko. Kumbaga, sabi nga ni Doc Art, parang gusto mo lang sumikat eh. Ang nakakalimutan mo, yung priorities mo, yung sarili mo. Kaya minsan, nagrereklamo ka, sinasabi mo creator, buti pa yung mga masasama, may pera, bakit ako ang buti-buti ko naman, bakit naghihirap ako? Kasi nagpapakabayani ka, yung pinapabayaan mo, yung sarili mong pangarap. Tama? Agree ba kayo doon? Hindi yun masama. Hindi yun masama na pagtulong, pagpakialam sa iba. Hindi yun masama. Kaso nga lang, hindi siya kasama sa mga priorities mo. Which is yun, yung nagiging end result niya, nagsisisi ka or nagko-complain ka. Diba? Yun yung mga naranasan mo, nagko-complain ka sa kay creator, nagko-complain ka sa partner mo, sa upline mo, sa sarili mo, nagko-complain ka. Kasi, hindi mo nakuha ang goal mo. Yun yung mga nangyayari sa atin kung bakit nai-stress tayo, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Kasi dahil sa hindi natin na focus yung sarili natin doon sa mga dapat gawin. Okay? So, ang topic lang naman natin ngayon, guys, is paano mo makuha talaga ng mas mabilis yung mga goals mo sa buhay. Ito kasi yung law of attraction. Kasi dito kasi sa law of attraction, kung ano yung gustong-gusto mo talaga, kapag na-combine lahat ng yung pag-iisip mo, emotion mo, energy mo, yung action mo, naka-align siya sa isang ruta lang. Kaya nangyayari yun. Kapag nagkahiwa-hiwala yan, walang mangyayari na maganda kasi kung ano-ano yung gagawin mo. Okay ba yun? May natutunan ba kayo? Sino may natutunan yan? Yes po, Abs. Meron po, Abs. Yan.
So ano yung next? Me apps. Gusto nyo ba nang turuan ko kayo ng ano? Paano mangyayari to? Kasi ito, education lang to. In-educate ko lang kayo about sa law of attraction. Tama? Sino ang gusto malaman kung paano to gagawin? Paano to mangyayari? Paano to gagawin? Yung tamang pag-attract? Sino ang gusto malaman? Yan, taas ang kamay. Yun. Okay? Sino pa? Yan. Sige, ituro ko na. Ito yung gagawin mo. Naniniwala ka ba ngayon na yung sarili mo ay magulo pa? Naniniwala ka ba ngayon na ang sarili mo magulo pa? Ngayon, yan yung una natin susolusyonan. Kasi hindi mo to kasi magagawa kapag distracted ka pa ng sarili mo, ng kung ano-ano pa yung naiisip mo, kung ano-ano pa yung mga sumasagi sa isip mo. Ang first step para maging successful yung law of attraction is kailangan mag-meditate ka muna or i-cleanse mo muna o i-balance mo muna yung pag-iisip mo at yung emotion mo. Paano yun mababalance? O ang una mong gagawin, ito, meditation. Paano ginagawa yung meditation? Pupunta ka sa isang sulok o sa isang lugar na tahimik. Pupunta ka sa isang lugar na tahimik. Kahit saan yan, kahit sa CR. Mas maganda nga sa CR, walang ingay eh. Kahit sa bundok, kahit sa kwarto, kung saan basta tahimik siya. Ang gagawin mo lang doon, wala kang ibang gagawin kundi maupo, proper na pag-upo, yung relax ang katawan. Yung pag-upo na relax ang katawan. Tapos ang gagawin mo lang doon, mag-inhale, exhale ka. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tapos yung utak mo, hindi mo siya pagaganahin na kung ano-ano yung iisipin mo. Wala kang iisipin, kundi mag-focus ka lang sa inhale, exhale. Inhale, exhale. Ano yung ibig sabihin nun? Parang yung computer, rinirefresh mo yung program niya. Rinire-program mo yung isip mo. Parang ano mo, tatanggalin mo muna yung mga iniisip mo, mga problema mo, mga concerns, ano yung mga naranasan mo. Tanggalin mo muna yon. Kumbaga, ito, magtatagal to ng mga, mababa nito yung 15 minutes. 15 minutes. Mababa yan. Kasi kailangan mo dito ma-neutralize eh. May health benefits to Yung ano, bakit na nakaka-focus ka? Kasi ang ganda ng daloy ng dugo mo, ang ganda ng pasok ng oxygen, balance, hindi ka nito magkakasakit. Kapag ginagawa mo yung meditation, hindi ka magkakasakit. Ano to, galing to sa mga expert. Tapos yung utak mo, kapag ginagawa mo lagi yung meditation, na-organize siya na kung ano lang yung dapat. Kasi kapag hindi natin ginagawa yung meditation, kapag trabaho ng trabaho, araw-araw, hindi natin nire-relax yung isip natin kung ano-ano yung ginagawa ng utak mo. Kasi yung utak natin, guys, is parang machine. Machine din to eh. Machine, naniniwala kayo? Parang makina to. Yung makina, kapag ginamit mo, sinagad mo yung makina, mag-overheat o hindi? Mag-overheat o hindi? Overheat. Ito, ang computer, kapag nanonood ka ng video, nag-open ka ng Facebook, may ka-chat ka, tapos naglalaro ka, inopen mo pa ang games, ano mangyari sa computer? Maghahang. Tama, maghahang. Ang utak mo, ganun din. Tama? Nagtatrabaho ka, nag-iisip ka ng problema, nag-iisip ka ng problema sa family, problema sa friends, problema sa love life, sa trabaho, paano mo matatapos, nag-iisip ka kung paano kumita ng pera. Di ba multitasking yung ginagawa mo?
Kaya yan ang dahilan kung bakit napapagod yung isip mo. Minsan gusto mo na magpakamatay, minsan gusto mo matulog, gusto mo magmukmok. Kasi hindi na alam ng sarili mo kung ano yung uunahin mo. Hindi na siya naka-organize kung ano-ano na lang yung tumatakbo. Naggagano na yan sa sa utak mo. Kung ano-ano, iba't ibang klase. Iba't ibang klaseng problema, iba't ibang trabaho. Kaya ang utak mo wala na sa katinuan. Take note yung baliw, hindi lang yung baliw yung wala sa katinuan. Ganon din yung mga sobrang stress na tao. Wala na din yung sa katinuan. Kasi bakit? Paano mo masasabi na wala sa katinuan yung isang tao? Kapag hindi siya nagiging productive. Tama? Wala ka sa katinuan nun. Hindi naman masama ang wala sa katinuan. Ibig sabihin lang nun, wala ka sa katinuan, hindi ka nakapokus sa sa mga goals mo. Kaya importante yung meditation kasi ang benefits niya, marirelax yung katawan mo, mababalance yung circulation, yung utak mo, makikleanse. Tapos ang kasunod niyan, attraction. Di ba nag-meditate ka? Di ba nag-meditate ka? Wala ka munang inisip na kung ano-ano. Tinanggal mo lahat ng garbages, lahat ng basura sa utak mo. Lahat ng mga hindi nakakatulong, mga problema ng kapitbahay, pinoproblema mo. Huwag mo nang isipin yun, huwag mong problemahan yun. Problema ng pamilya mo. Alam mo naman na may kakayanan silang magsolusyon. Huwag mo nang problemahin. Problema ng kaibigan mo, alam mo naman na kaya niyang solusyonan, nagdadrama lang sa'yo. Nagbabato lang sa'yo ng basura. Na para lang masabi na na humihingi siya ng comfort, ganon. Tanggalin mo 'yon kasi walang walang benefits 'yun sa mo sa sarili mo. Kapag natanggal mo na 'yung lahat ng problema, lahat ng basura, pipiliin mo 'yung ipapasok mo sa utak mo. Kasi refresh niya di ba? Reprogramming. Mamimili ka ng ipapasok mo sa utak mo. Ano 'yung ipapasok mo sa utak mo? Yung mga priorities mo na dapat mong gawin para yun lang yung tatrabahuin ng utak mo at ng katawan mo. Para dun lang nakapokus yung energy. Tama? Kung dati, ito ang mangyayari kasi. Before ka mag-meditation, nasa 100 concerns or more than yung umiikot sa utak mo. Ngayon, pagkatapos ng meditation mo, nag-zero. Back to zero. Tama? Nag-back to zero siya. Ngayon, what if ang linagay mo lang na dapat mong gagawin na priorities mo, ang in-inject mo sa utak mo, is yung mga priorities mo lang na mga 10 lang na dapat gawin. Sa araw na yan. Tama? Ano lang yung focus mo? Ito, kung part-time ka, ang itatak mo lang sa isip mo, after ng meditation, is papasok ka lang, gagawin mo lang yung trabaho mo. Pangalawa, na gagawin mo, i-schedule ko after work, pagkatapos ko ng trabaho, kakalimutan ko yung trabaho ko. Ipo-focus ko lang ang sarili ko sa pag-prospect at pag-present. Pagkatapos ko mag-present, ipo-focus ko naman yung isip ko kasi may tiwala naman ako sa kausap ko, nangako naman siya na mag-join siya, o natiwala ka, huwag mo na siyang isipin. Kasi the more na iniisip mo siya, doon pumapasok na baka hindi mag-join. Huwag mo muna siyang isipin. Isipin mo naman kung paano ka na naman madadagdagan yung natutunan mo. O focus ka naman, okay. After ng trabaho, magpo-prospect, magpe-present. Pagkatapos ko ma-close deal, ang gagawin ko, manonood ako ng training video. Ibig sabihin, one at a time. Para hindi nahihirapan yung utak mo, hindi nahati yung energy mo, one at a time. Tatrabaho ka, focus sa trabaho. Nagpo-prospecting ka, focus sa prospecting. Nagpe-present ka, focus sa presentation. Baka kasi, habang nagpe-present ka, binabasa mo yung message ng jowa mo. Baka nagpe-present ka, iniisip mo na hindi pa nagre-reply ang jowa mo.
Di ba naiinis ka habang nagpe-present? Hindi, walang magandang resulta yan. Kaya dapat marunong ka mag-set aside. Mag-set aside. Kung ano lang yung goal mo, yun muna. Sige, tapos na ako mag-trabaho, tapos na ako mag-prospect, mag-present, may na-close deal na ako, napa-ABC roll ko na, nakapanood na ako ng video. Next, ano naman gagawin ko? Sige, i-message mo yung jowa mo. Kumusta ka na? Ano nangyari sa buong araw? O sige, o ganito, ganyan. Pagkatapos ng usap, di ba, nagbigay ka ng time. O kaya kung wala kang partner sa magulang mo. Hello, Nay, kumusta? Kumusta ka dyan? O ganun ba, ganito, ganyan. Pagkatapos, tanggal ulit nun. Set aside mo ulit. Ano ang next mo na gagawin? Magpapasalamat muna ako sa mga nangyari sa araw na to. Ang dami kong accomplishment. Diba? Pray ka. Thank you, Lord, sa lahat ng mga nangyari sa akin. Ano next? Sige, kailangan ko ipahinga yung katawan ko. Matutulog ako. Di ba ang simple? Ilan lang yung gagawin mo sa loob ng isang araw? Samantalang, yung nangyari sa iyo ng mga nakaraang araw, pakialam ka sa problema naman ng iba. Kahit hindi mo problema, sabi nga, minsan pinoproblema mo yung problema ng gobyerno. Pinoproblema mo yung problema ng Meralco. Pinoproblema mo problema ng Sky, ng Internet. Pinoproblema mo yung problema ng Maynilad. Pinoproblema mo yung problema ng school. O tungkol sa Keto 12, ano ba yan? Ano ba yung ano na yan? Ano bang online class na yan? O di ba pinoproblema mo? Di mo naman yung trabaho eh. Di mo naman masusolusyonan yun. Bakit nagsasayang ka ng oras? Tama? Tapos ikikwento mo sa iba. O nagsayang ka din ng oras, tapos sinira mo pa yung gagawin nun. Nagsayang din ng oras. Ang dami natin ginagawa dati ng mga hindi nakakatulong. Kaya dapat, kung gusto mo talaga makuha yung pangarap mo ng mas mabilis, at kung gusto mo masunod yung stages, life stages natin ng mas maganda, kailangan ito yung mga dapat na ginagawa mo. Marunong ka mag-organize ng mga gagawin mo sa araw-araw. At isa, ito. Ito yung paborito ko na topic tungkol dito sa ginagawa natin. Pag nakapokus ka, pag ginagawa mo yung law of attraction, naka-organize yung sarili mo, ang mangyayari sa iyo, makakatipid ka ng nasa 15 to 25 years na pagtatrabaho. Paano ko nasabi yun? Ito, tatanungin ko si Prof. Ana Marie. Prof. Ana Marie, ilang taon ka na ngayon? 21 po. 21. Kung 21 years old ka, di ba pag magtatrabaho ka lang, magre-retiro ka at the age of 50 to 55. Tama? Yes. Ibig sabihin, kung 21 years old ka ngayon, ilang taon pa dapat yung pagtatrabahoan mo? Hello po. 24. 29 to 34 years. Yes. Tama? 29 to 24 is 29 to 34 years pa ang kailangan mong pagtrabahuan. Tama? Yes. Kasi bakit? 34 years. Bakit? Magtatrabaho ka na eh. Kung magtatrabaho ka lang, hindi ka pwede huminto. Kasi bakit? Magkakaanak ka. Magpapalaki ka ng anak mo, magpaparal ka ng anak mo. Tama? Yes, Hindi ka pwede huminto magtrabaho. Ibig sabihin, na magtatrabaho ka ng 29 years to 34 years. Okay. Bago ka magretiro. Pagkatapos mo magretiro, wala ka ng sahod, ang tanong ko sa'yo, ang gastos mo, tumigil o hindi? Tumigil po. Ang gastos? Ang gastusan? Pagkakagastusan, tumitigil ba yan o hindi? Hindi po. Hindi tumitigil. Ito yung good Yes, news. Gusto niyo ng good news. Yes po. Kapag nag-networking ka, ito walang halong pangbabaliw, walang halong kumbaga, walang reality to, reality.
itong networking na ginagawa natin, kahit anong networking, basta maganda ang sistema. Okay? Ang good news dito sa networking business natin, kasi kaya mo kitain sa loob ng 3 to 5 years, ang dapat mong kitain sa loob ng 34 years. Ano ang benefits? Ito ang benefits. 21 years old ka ngayon. After 3 years, kumikita ka ng 200,000 per month. After 3 years. Kahit mag-asawa ka, ang pang-diaper, pagkain, panggatas ng anak mo, kaya mong suportahan kahit pa hindi magtrabaho yung asawa mo. Tama? Kumikita ka kasi ng 200,000 per month. Ang pagpalaki ng anak mo, walang problema. Ang pagpaaral ng anak mo, walang problema. Ang pagretiro mo, mas lalong walang problema. Tama? Yes. Ito yung dapat nyo kasi, dapat aware talaga kayo dito na ito yung ginagawa natin, ito yung pinakamagandang way, vehicle, papunta sa goals natin. Actually guys, yung goal na to, na nakasulat dito na goal, ang ibig sabihin lang dito, nitong goal na to, alam nyo ba ang ibig sabihin ng goal na to? Ang pinaka-goal lang naman ng isang tao, maging masaya. Tama ba? Yes, Naniwala sir. kayo doon? Yes, pa. Ang goal ng isang tao, maging masaya. Which is, magiging masaya ka lang kung hindi ka namumroblema sa pera. In reality, sa mundo natin ngayon, sa mga gusto natin gawin, magiging masaya ka lang. Kasi kung magpapamilya ka, wala kang pera, mamumroblema ka. Tama? Yung pinaka-goal talaga natin maging masaya. Ma-enjoy ang life. Ang meaning of life. Di ba ang meaning of life is maging ma-enjoy mo. Ibig ko sabihin dito guys, ang napakaswerte natin, lahat ng nasa networking industry na ginagawa ng seryoso ang business, kapag naging successful, 3 to 5 years, may enjoy nila ang dapat nilang pagtatrabahuan pa na 25 years to 30 years, may enjoy nila yon. Hindi na nila pagtatrabahuan yon. May enjoy natin yon. Yun yung gusto ko na tumatak sa isip mo ngayon. Yun yung panghawakan mo. Na iba yung mangyayari sa atin. Mai enjoy mo talaga yung buhay mo dito. Kapag naging successful ka ng 3 to 5 years from now. Kaya yun yung panghawakan nyo. Kapag napapagod ka, ito yung panghawakan mo. Na ngayon lang to, 3 to 5 years ko lang naman to gagawin ng seryoso eh. Pagkatapos niyan, hindi masaya na ang buhay. Di ba? Imagine mo sabihin natin si Prof. Geraldine De Castro. Ilang taon ka na, Prof. Geraldine? Ilang taon ka na, Prof. Geraldine? Hindi ka marinig. 37. 37, okay. So 37, 3 years from now, 40 years old ka na. What if 40 years old ka, yumaman ka na dito sa business natin? Mahaba pa, yung may enjoy mo yung buhay mo na hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na malalayo sa pamilya mo. Tama? Yan yung gusto ko ma-appreciate nyo sa business natin. Kaya napakaswerte ng mga nakatagpo nitong empowered consumerism. Kasi kapag ginusto mo talaga na yumaman ka dito, yaman ka talaga eh. Di ba? So ganun yung alignment ng utak niyo ngayon. Kaya sabi ko, wag muna tayo magkuha ng sharer. Kasi gusto ko ma-align muna yung utak. Kasi kahit anong gawin mo kasi, kahit anong effort mo, laan mo ng oras, laan mo ng kahit anong pagsisikap mo, kapag hindi naka-align yung utak mo sa universe, walang mangyayaring maganda sa'yo. Nagsasayang ka ng oras at effort. Tama?
Kasi ang sinasabi ng iba, hindi naman ako nagsasayang kasi bakit? Yung pagtatrabaho ko sa construction ay pinapakain ko naman sa anak ko. Hindi naman ako nagsasayang. Okay. Respect. Di ba? Respeto natin. Kung yun yung sinasabi nila. Kaso nga lang, ang point, ano yung mangyayari sa'yo kapag matanda ka na? Ganun lang yung pag-iisip natin. Ano yung mangyayari sa'yo kapag matanda ka na? Kasi hindi naman natin dapat isipin lang yung buhay natin ngayon eh. Ano yung mangyayari in the future kapag hindi mo ginawa to ng seryoso? Ano mangyayari in the future kapag nagpabanjing-banjing ka, nagpatamad-tamad ka? Ano yung mangyayari? Ganun lang dapat yung tanong natin sa sarili natin. Ano mangyayari kapag sinipagan ko? Diba? Ano ang mangyayari kapag sineryoso ko? Ano ang mangyayari kapag nasusunod ko ng tama ang mga binibigay ng mga uplines, ng mentors? Ano ang mangyayari? So, kumbaga, may choices lang tayo dito. Whether to become successful or to have a failure. Okay? So, kayo magde-decide nun. Kung magiging successful ka ba o magiging failure ka. Kung gagayahin mo yung mga nangyari sa mga ninuno mo, sa mga lolo-lola mo, kung naging failure sila sa buhay, it's up to you. Kung gusto mo baguhin yung record ng family mo, depende din sa'yo. Kung gusto mo baguhin yung buhay mo before, last 2 years, last 5 years, nakadepende din sa'yo. Kaya, wala kaming kumbaga sa buhay mo, ano man maging resulta mo, 1% lang kami. 1% lang kami. Ang 99% ay nakadepende sa iyo. 1% lang kami. Mga mentors nyo, mga uplines nyo, company, environment, 1% lang yan. Ang 99% na magiging buhay mo dito is nakadepende sa iyo. Okay? So I hope na may natutunan kayo. Tapos na tayo sa topic natin. Nalinawan ba yung utak nyo? Yes po, Yes po, Abs. Yes po. So itong topic na to, tatapusin na natin. Pati yung meeting natin, tatapusin na natin. Yung updates, ipopost na lang sa GC. Okay? Kasi ang gusto ko kasi, yung natutunan mo ngayon, ay may apply mo. Ngayon, pagkatapos ng meeting natin, huwag ka muna mag-chat kahit kanino. Huwag ka muna makipag-usap kahit kanino. Ang gawin mo ngayon, mag-meditation ka. Mag-meditation ka, i-align mo yung utak mo, align mo yung mga iniisip mo, tapos mag-set ka, mag-attract ka ng mga bagay na gusto mo lang gawin at gusto mong mangyari. Yun lang yung ilagay mo muna sa isip mo. Pag nagawa mo to ngayon, kinabukasan, gawin mo ulit. Kasi kailangan mo i-master to. Para yun yung maging natural mo. Maging nature mo. Yun yung maging natural sa'yo na naka-align lagi araw-araw yung isip mo, naka-align lagi yung mga dapat mong gawin, naka-align lagi yung pangarap mo, doon ka lang lagi nakapokus sa pangarap mo, nakapokus ka sa mga activities, sa proseso, kung paano mo mas mapapabilis. Kasi proseso yung pinag-uusapan natin eh. Iba na. Yung hindi nangyari dati, nangyayari ngayon. Yung hindi nangyayari ngayon, mangyayari bukas, mangyayari next year, next month. Mangyayari yan. Kasi bakit? Isang sample niyan. Dati, kung magbabiyahe ka mula dito sa Pilipinas, papuntang Amerika, ilang months yan. Dahil may airplane, ilang oras lang. Tama? Ibig sabihin, yung hindi nangyayari dati, nangyayari na ngayon. At ang hindi pa nangyayari ngayon, mangyayari pa sa mga susunod na taon. Kaya kung ano yung hindi nangyari sa iyo noon, nangyayari na ngayon. Di ba hindi ka nagninegosyo noon, nagninegosyo ka na ngayon. Ngayon, nahihirapan ka pa sa buhay mo, well, yung hindi nangyayari sa iyo ngayon, mangyayari sa mga susunod na taon. Kaya nakadepende sa iyo, kung ano yung laman ng utak mo, yun yung mangyayari sa iyo in reality. Kaya mamili ka ng i-inject sa utak mo, mamili ka ng mga bagay-bagay na ipapriority mo. Sure ako, kapag yun nagawa mo,
ibang-iba yung mangyayari sa iyo sa mga susunod na taon. Ibang-iba talaga. Kaya congratulations guys sa lahat ng umattend at sa lahat ng mga kapanood ng live na meeting natin ngayon. Congratulations and to God be the glory. Thank you. Thank you po, Abs. Maraming salamat po. Picture. So, ayan, mag-picture muna tayo and then tapos na para makapag-isip din tayo at makapag-meditate. So, ayan yung gagawin natin is easy pie. Open cam po kayo mga cards. Kung hindi po, pwede din naman po mag-open cam. Pero pag hindi po, okay na. So, ayan, easy pie po. Try po. Sino mag-picture? Wait lang. Wait lang nga kasi Labs na lang siguro. Ako mag-picture. O sige, 1. Sige. Sige, 1, 2, 3. Smile. Okay. Congrats. Saya. So, ayan, thank you po mga partners. Thank you. Ganda natin. Wait, look at this. Wait lang.